Okay, alright. Update po tayo sa kaganapan ng Bagsakin Pao for today, guys. Tuwang-tuwa naman ako si Paolo Avellino at saka si Kim Chi po ay nag-guest sa Pinoy Big Brother na kung saan po ay si Neneng Bading po ang nagsundo sa kanila sa guest room. Alam nyo ba, nakakatuwa sila guys kasi sa Pinoy Big Brother na kung saan po ay sa mga hindi nakakalam po may konting bigilan po ako ng konting kalaman. Si Kim Chiu po ay nanalo bilang isang big winner sa Pinoy Big Brother. That's why the Big Brother invited Kim Chiu as a guest. Kasi nga po, isa naman si Kim Chiu na naging isang big winner po. At yan po yung bago nakilala si Kim Chiu bilang isang Kim Chiu ay naging big winner muna siya guys ng Pinoy Big Brother. That was ang mga classmate niya nun sa Pinoy Big Brother is sila Gerald Anderson at that's why I just only remember Gerald Anderson. That's the time guys na naklicking Kimi Raul sa anin. Of course, ito na, balik tayo dito. Napakaswerte ng Kim Pao dahil ang pag-welcome sa kanila ng mga ka-housemate doon sa Pinoy Big Brother ay talagang napakaganda. Todo effort naman yung mga candidates sa Pinoy Big Brother na nandun sa loob ng bahay dahil alam naman nila guys na ang kanilang bisita is very very popular and very very decent. At walang iba yan kundi sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu guys. You know ang kanilang tema guys is in Spanish word or may pagkatagalog pero they are trying their best to yung accent ba na parang magkaroon sila ng accent na parang Spanish at saka parang Finland din dating nila, parang France, ganun guys. So, kita naman natin dito guys na napakasaya naman nila na pag-welcome sa net. Napaka-special nilang dalawa. Isipin mo si Paolo Avellino talaga ay pihikan. Kitang-kita mo doon yung pagka-mahinhin niya, yung tahimik na mahinhin na hindi mo alam kung paano siya umismile or ano ba yung reason paano siya umismile. Dahil nandyan naman si Kimi, kitang-kita mo naman yung si Kimi ang nagdadala sa lahat. Kaya nga ang sabi ni Kimi is be cheerful, sabi niya kay Paolo kasi kitang niya kasi yung maluman na dating ni Paolo parang ang sexy niya kung ba mas sexy pa siya kaysa kay Kim Chiu. and you know guys natatawa yung mga nasa loob ng bahay sa kanila kasi ang pag-approach kasi nila kay Paolo Avellino it's look like kay Kimi din pero hindi nila alam na mahihain si Paolo Avellino. First time daw nilang makita si Kim Chiu na at saka si Kimi sa personal guys kaya sobrang sikat sila sa sobrang saya nila kaya ang lahat ng mga effort nila ay hindi nawala kundi talagang pinakita nila na sila ay masaya sa loob ng bahay at yan po ay napapasalamat sila Paolo Avellino at saka kay Kim at si Kim Chiu dahil nakita ng mga housemate at nakita din ng mga Kim Pao ang mga housemate kung paano sila winelcome at kung ano yung ugali mayroon sila dun guys. You know guys, yun dito sa ating mga nakita or napanood ba in actual ba ay si Kim Chiu po ay pag kinatanong siya ng mga housemate patungkol sa kanyang love life at si Paolo patungkol sa kanilang status ba ay talagang panay ng iwas sa mga tanong ng mga housemate noong saan ay iniiwasan niya talaga kung alam niya ng patungunan dun yung matanong ibahin niya na naman yung mga kumbaga is umiwas talaga siya kasi ayaw niya kasi mabok kung anong meron sa kanila ni Paolo Avellino at alam naman din natin kung anong meron na sa kanila matagal na guys Ngayon guys ito, pag si Kimi naman po yung nagtatanong sa mga housemate, halos kahit kalit-liitan tinatanong, halos lahat ng tinatanong niya. Siyempre, kung ikaw kaya yung hot seat na tanongin dyan ni Kimi sa mga love life mo sa personal ba?
Aba, may nahatid sa housemate guys. Napaamin tuloy si housemate kay Kimi at sabi pa niya, nan-showbiz ba siya? Nakakatuwa talaga si Kimi guys. Alam niya ba yung kahiligan niya kasi na pag siya yung tinatanong, aba, todo iwas, pero pag siya naman yung magtanong, aba, kailangan siyang sagutin ng tama. Napaka-intriga naman tong si Kimi na pumapakakulit sa loob ng bahay. Kaya ang sabi sa kanya is, pinagigiliwan sila ni Paula Avellino sa loob ng bahay ni Kuya. Of course guys, sobrang saya nila dun dahil kahit papaano ay nakilala at nakita ng mga housemate sila Kimi at si Paula Avellino. And after that guys, ang resulta pala nun pagpunta nila Kimi at si Paula Avellino din ay para manaman yung mga ugali ng mga housemate na nandun sa bahay. Para kumbaga is magtanong si Kuya sa kanila. Sabi naman sila, may napansin nila ba kung ano yung pagkaiba or ano ba yung something doon sa loob ng bahay. Kaya sila pala yung na-invite dahil para manaman po ano yung ugali meron yung mga housemate dun guys. At believe naman ako kay Kimi at kasi Paula Avellino dahil ginawa naman nila yung kanilang pungkunin sa loob ng bahay. Bilang isang housemate kasi guys is dapat alam mo yung do's and don't, marunong ka makibagay at higit sa lahat ay hindi ka mahampay. Yan po yung tanging hiling at yan po yung nakikita ng mga ibang tao para ikaw ay manatili sa bahay ni Big Brother ni Kuya kumbaga. Sa ngayon guys nadako na naman tayo sa regalo ni Paula Avellino kay Kimi na kung saan po ay very excited si Kimi sa kanya. You know guys hindi ko alam kung sa mga hindi Kim Pao fans hindi ko alam po ibabasa ninyo itong sasabihin ko pero nasa inyo na yan. Pero ako, ina-update ko lang kayo. Wag naman tayo magsabi ng fake news na naman dyan. Kasi kayo, nakikipag-update lang po naman kayo, di ba? At sana po ay pakilike and share naman po yung ating YouTube channel. Shoutout muna pala sa mga senior citizen dyan na mahal ko. Yung palaging nanonood sa akin at nagbabantay sa aking YouTube channel. Hello mga mothers dyan na sumusubaybay dahil kayo naman po ay mahilig sa Kim Pao update. Pakilike and share naman po yung ating YouTube channel. Okay, you're right. Ito na yung regalo ni Paula Avellino kay Kimi guys. Alam niyo ba guys na ang regalo ni Paula Avellino kay Kimi is napakaswerte. Alam niyo yung mga something na kapag tignan mo kasi siya is not a valuable thing ba? Napakasimple lang. Kapag ikikip mo siya, it makes sense. Alam niyo ba yung kung galing sa Baguio na yung tahi lang, yung tinatahi ba? Na yung Sagada bag na it's not the shoulder bag guys yung maliit lang siya na bag na ang pwede lang naman lamanin nun mga wallet, lipstick or something accessories in your face. So, nagpatahi po si Paula Avellino ng ganun kasi si Kimi po kasi ang dami niya ng mga bag na very expensive or mga mamahalin at higit sa lahat po ay kakaiba yung bag ni Kimi kasi. So yung regalo lang ni Paula Avellino, I think napaisip si Paula Avellino kasi lahat ng mga tatak na bag na ay nakakaingi na meron na kay Kimi guys. At siyempre may mga bunny bag pa si Kimi, halos lahat na nandun meron na kay Kimi at napaisip tuloy si Paulo na kung saan ay yung kanyang ireregalo, yung simple lang. Yung galing sa Baguio, nagawa talaga sa Baguio na which is her hometown. Prino-promote niya po yung ganun na klaseng bag guys kasi alam naman din natin na sa kapila ng lahat ay taga Baguio naman po si Paula Avellino. At ang suggestion naman ng kanyang mami kasi si mami po ay bihira lang makakapunta sa Maynila, bihira lang ng umsta kila Kimi at saka si Paulo. Pero pag yan po ang na-favor sa kanila ay wala pang
minuto yan. Nag-oo na kagad sila at after a day, nandyan na po sila sa bag. Ganyan po kamahal sila ni Kimi, ang nanay ni Paolo Avellino, guys. Ganun po niya kamahal at ganun po niya binigyan ng respeto ang mother ni Paolo Avellino. Kaya nga po si Paolo pag tuwing nag-request yung kanyang mother, ay nandyan palagi silang dalawa para sa nanay hindi mawalan ng hope ba, no? Pag-asa ba? Kasi sobrang busy kasi ng dalawa at tayo naman nila na magtampo yung nanay ni Paolo. Ganyan naman po kung si pinapakita ni Kimi sa mother ni Paolo, guys, na napaka-respeto, may tiwala at responsible si Kimi. Kaya niyang panindigan kung ano yung kanyang sinasabi. Dito pa guys, diba, kitang-kita naman natin kung gaano kapait o kalambing hingis na mother ni Paolo Avellino. Halis na po ay ginagawa ni Kimi para sa mother ni Paolo Avellino, para sa siya nagtakbo. Alam mo pa po ano yung comment ni mami ni Paolo kay Kimi, guys, is napakaswerte daw ni Paolo Avellino kay Kimi. Alam niya kung kailan daw na yung maging kapartner ni si Kimi, din daw po nagtinok si Paolo Avellino. So, ibig sabihin po niyan, guys, ay they're always defying for everything. That this is the prime for everything para kay Paolo Avellino, para ayusin yung kinubuhay mo pa. Alam naman din natin na sa kabla ng lahat ng pagsunod sa buhay ni Paolo Avellino, ay linabanan niya yun kahit anumang klaseng issue yan. Tungkol sa na ay nilabanan niya talaga yun, guys. At sa tulong naman ni Kimi sa ngayon ay yun po nagpapasalamat si Paolo Avellino kay Kimi dahil sa kanyang tulong. Of course, guys, ay ito pa. Diba ang dami nilang na-receive na award? May mga award din kasi naganap ng isang araw. Alam niyo ba kung para kanino yung mga award na yun? Ibinahagi ng Kim Pao sa kanilang mga Instagram na para sa ating yun, ng mga fans sila at para din sa mahal nila sa buhay. So we are counterpart of that award. Kasi wala naman yung award na yan kung wala naman po tayong nagboto sa kanila. At ito pa, ang laki ng pinagbago ni Paolo Avellino simula nung kasama niya o naging katambal niya si Kim Chiu sa showbiz. Ang dami nakapansin po na halos umiba na si Paolo Avellino, hindi na siya masyado umiinom at naninigarilyo. Because just like before, guys, ang mga artista naman, guys, is umiinom naman mga yan, nagbe-vape naman mga yan, nagsisigarilyo din mga yan. Pero, hindi lang kasi na nilalantad din sa public kasi nga may tinatawag silang public appearance. Public appearance kasi pag nakita ka kasi ng public or napiyosi sa public, ang daming tao nakikita sa'yo. Parang mawawalan kasi sila ng gana ba? Dahil pinapakita mo sa public na ikaw ay may bisyo. Parang gusto ko sila mga ibang fans na mga pihikan. Except niya kasi hindi naman ako pihikan. Ay yung walang bisyo or something ang tignan and alam niya kasi susundin ng kanyang sarili. Kumbaga it's a presentable na tignan sa kami. Iyan po yung kwan ng mga fans na pihikan na yung mga maaarte. Kaya nga po ako napatawa dahil ayon dito sa relatives ni Paolo Avellino. Ang laki daw nung pinagbawa ni Paolo sa simula nung naging sila ni Kimi. And beside daw, yung kay Aki naman, guys, is talagang obligado daw si Paolo sa ngayon. Halos lahat ng mga request ni Aki ay binibigay na ni Paolo. Dahil alam niya naman na sa kabila ng kakulangan niya noon, na wala pa siyang konting kita or hindi pa sapat yung kanyang kita, ay napapadala naman siya sa abot lang ng kanyang makakaya. Pero as of now, guys, kasi medyo may sinasabi na yung kita ni Paolo Avellino, ay dun naman po niya binubuhos ang lahat. Dahil nag-iisa lang naman si Aki sa kanyang buhay, maliban sa kanyang parents at saka kay Kim Chiu, guys. Kaya todo effort po ang Kim Pao sa ngayon ng
gustong palakihin. Gusto na, you know guys ha, you know what, speaking for the anak ni Paolo Avellino, may suggestion po si Kim Chiu dito pero hindi naman niya po brinout kung hindi niya po in-expand or hindi niya it's not explanation pero hindi niya lang kasi pinalawak ba. Para may suggestion siya dito about kay Aki na if ever ba na magtungtunata sa akin ng high school ay kung gusto niya Aki na lumipat dito sa Pilipinas para makausap or para makabanding din niya yung kanyang father, why not naman daw kung gusto lang daw ni Aki. Pero pag ayaw naman daw ni Aki, hindi naman daw nila pinipilit or pipilitin. Kasi ang hirap naman guys na pipilitin mo yung isang tao kung ayaw naman daw, diba? At saka wala pa naman sa tamang edad si Aki para mag-choose kung ano yung kanyang gusto. Kaya hihintay lang po nila yung anong decision ni Aki kasi si Aki lang naman po ang nakakaalam dyan kung saan siya komportable. Pero yung suggestion ni Kim Chiu is maganda rin yun guys para sa ganon ay maasikaso din siya ni Paolo Avellino kahit man lang sana sa pag-aaral niya at kahit man lang sana sa paglaki niya na magiging teenager na siya. Kasi ang mga teenager sayang guys, hindi ko naman ito nila lahat kapag malayo kasi ito sa piling ng isa't isa sa mga magulang pagdating ng mga panahon sila din po yung sinisisi ng bata kung bakit ganon din po. At even though kakulangan ng attention ba, may mga time din na sila din palagi yung sinisisi ng isang anak kung may kulang na attention sa kanila. Ang mga bata kasi, mga teenagers kasi ay hindi mo alam po saan yung flowing nila Basta malam lang nila is magreklamo or kung saan man yan. Hindi nila may sukat na isip na yung ginagawa ng mga magulang nila ay para din sa kanila. Wala kasing ganyan sa mga teenagers. Bihira lang po yan. Kaya sana, pupuli nga na hindi naman maganon maging pananaw ni Aki sa kanyang buhay. Hindi ko naman sinasabi yung maging mapapariwala sa Aki dahil wala si Paolo Avellino. For the records only guys, na kay Aki naman yan. Kasi maganda naman yung paglaki ni LG kay Aki ang ayos naman marespetadong bata at napaka-genuine din yan. Pero mas maganda pa rin siguro kung parehas po sila na yung lumaki din si Paolo Avellino, try din niya na makabanding yung kanyang father kahit man lang sana sa kanyang high school life. Diba wala naman siguro masama guys if they try to each other kasi that is for good for Aki. Ito na naman tayo guys, iba na naman yung topic natin. Of course, tapos na kay Aki Ito na naman tayo guys sa mga comment. Basahin ko lang to. Galing ito sa senior citizen na from Canada, si Madam Lu. Congratulations Madam for not giving up in still watching and updating our YouTube channel, your YouTube channel. We grow and I know that you are the one and the best vlogger na nag-update sa amin patungkol sa Kimpaw. Kasi yung mga content mo po ay halos sa Kimpaw, halos din sa buhay ng isa't isa. Hindi ka po bias, kumbaga. Sinasabi mo dito sa content mo na kung saan may mga aral din kaming napupulot. Like, as a father or as a mother, sir or mom, na englance po yung ating pag-iisip dun sa isang vlog mo na kung saan po are you giving us advices sa mga single mom or sa mga single dad or sa mga nanay na malayo sa anak o sa mga anak na malayo sa nanay. I just to observe that I have a gratitude and say thank you for your advices and thank you for your content kasi pinapaliwanag mo talaga dun na maayos. And besides sa mga nagsasabi na fake news, siguro hindi lang po nila maintindihan kung ano yung point sa inyong vlog. Pero as for me, it's very clear na napakaayos mo mag-vlog. Maraming salamat din dahil isa ka sa nabigay sa amin and you open my mind. You open my eyes na we need to co-parenting din sa dati kong masawa. And hopefully guys, don't make foolish in this
in this video or in this YouTube because nagbibigay naman po siya ng mga advices sa atin. Maraming salamat, ma'am, sir. And God bless sa ating lahat. Wow, napakasarap sa pakiramdam, Ma'am Luna. Binigyan mo ako ng paranal sa aking YouTube channel. Usahan, ang dami kasi nagsasabi na napaka-fake news natin or ano dyan. Kasi hindi lang kasi nila napapanood or kumbaga hindi lang nila kasi naiintindihan ko ano yung point. Always kasi na sinasabi nila dito, pag hindi nila naintindihan, yung mga marites lang yung gusto nilang i-block natin. Pero hindi din nila alam na we are giving the opportunity for them to open his or her mind. Kaya na po may mga advices din po tayong ilalagay dito para sa na hindi lamang po puro marites. Sinyan, syempre, sa katunayan po, may iba-iba din po tayong problema sa ngayon. Kaya this is the right time for us to clear everything at hanggang dito na lang po yung ating YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.